pagsasalin ng mga pag-aari mula kay Mrs. Cristina Corona tungo sa kanyang anak at mula naman sa ilang mga individual patungo dito kay Carlo Castillo na siyang son-in-law ng mga Corona. Balikan natin ang ating mga guests sa pagpapausap at simulan natin siguro kay Attorney Trixie dun sa pagprepresenta ng mga dokumento na pareho yung witness, Attorney Trixie, pero ibang dokumento yung pinapagpresenta. Yes, in the case of yung mga property na ilipat po dun kay Carla Castillo, who is the daughter, anak nung nasasakdal, pinapakita ng prosecution ang dating pagmamay-ari ng lupa na yon. Ang teorya nila ay ang paglipat ng mga property na ito ay para itago at para ma-justify na para hindi na lumilitaw sa kanyang SALN at sa ibang mga para makatakas sa kanyang public accountability. So, dito naman sa panig ng depensa, pinipresenta nila ang kasalukuyang may-ari, si Carla Corona Castillo, na siyang ang anak ng nasasakdal. Ang teorya naman ng depensa hindi na ito pagmamay-ari ng akusado at hindi na therefore kailangan ilagay sa SALN niya yung mga property na yon. Balikan ko lang, attorney, kasi nung last week ay meron ding mga pagsasalin ng mga property na ipinakita. But last time po ay hindi na isalin yung pangalan ng yung titulo mula dun sa pinagbilhan itong kila Mrs. Corona patungo dun kay Mr. Vicente. This time na isalin. Pero ikumpara lang natin, alin po ba, kasi sinasabi ni Mr. Vicente, siya mismo yung may-ari nun. Yes. Sabi niya, meron akong deed of absolute sale. Yes. Alin po ba ang mas binding, yung deed of absolute sale o yung pagtatransfer mismo ng titulo sa pangalan ng bumili na ito? Dun sa pag-transfer ng titulo, yung registration mismo ng property binds the whole world. Kasi meron ang sinasabi natin is all properties owned by the state at ang ebidensya na ito ay property na ng isang pribadong individual ay yung titulo mismo. Pero as to the agreement between yung dating may-ari at yung current na may-ari, yung kontrata po at yung pagnonotaryo nitong kontrata nito is already noticed kasi public document po ito. Kung tatanungin nyo kung ano ang binding, pareho silang binding. So in the case na ang titulo ay nagre-rely siya, kunwari hindi siya nagre-reflect ng tunay na may-ari, magre-rely ka dun sa ibang ebidensya. Ang ibang ebidensya na ito ay yung kontrata nga. So, yung kontrata rin po ay pwede rin magamit? Yes. Ebidensya pa rin din siya ng ownership. At ito ay nagpapatunay nung transaksyon ng dalawang individual, yung dating may-ari at yung current na may-ari. Pero kung tatandaan natin, dun sa testigo ni Mr. Vicente, hindi lang po yung kontrata ang actual evidence doon. Ang ebidensya din ay ang testimonya niya na dun din siya nakatira, from the time na purchase niya yung property, meron siyang mga improvements dun sa property, nagpatayo siya ng bahay. So, lahat ito, ebidensya in addition to dun sa kontrata niya. Carl, nakita natin kanina, you're monitoring even online, yung mga tweets kahit ng mga senator judges. Anong masasabi mo sa takbo ng hearing ngayong araw? Parang ang bagal po ng hearing today. Parang wala akong intindihan halos. Parang walang bago. Nakakalungkot lang na over the weekend kasi parang narinig natin na yung mga star witnesses na daw ay baka after Holy Week pa mapapakita. We were looking forward na sana may makuha tayong counter dun sa mga nasabi ng prosecution dati pero so far wala pa. Ata. Kanina rin na bago yung pagpipresenta ng mga witnesses ay nagkaroon ng kaunting mga palitan ng mga diskusyon sa pagitan ng mga senator judges at nagsalita itong si Senate President Juan Ponce Enrile at sinabi niya yung standard daw for public officials ay iisa lang. Ito yung pagiging totoo o honesty. Ano naman po yung pagkakaiba nito dun sa Judicial Code of Conduct or Code of Conduct for judges or justices? Code of Judicial Standards. Yun, Code of Judicial Standards. Iba kasi ang required na behavior para pagka ikaw ay isang magistrado o huwes. Mas mataas actually ang mga requirements sa'yo. So bukod sa kailangan ay upright ka, iiwasan mo ang behavior na nagmumukha kang
hindi upright. So in the case of judges, bawal kunwari sila maki-socialize o makipag-associate sa mga tao na posibleng ma-ruin yung reputation nila, maapektuhan ang reputation nila. Kailangan namimili sila kung sino ang mga kinakausap nila dahil posibleng maging mga litigants itong mga to. So mas mataas ang standard pagka ikaw ay mahistrado o huwes. Okay, salamat Attorney Trixie. Puntahan natin yung briefing ngayon ng defense. At sa iyong titulo. Okay. Or Susubukan kong ipaliwanag din. Ito yung mga bagay na nakakaapekto doon sa pag-aari ng property or eri-erian. Kunwari, may makita kang titulo, tapos may nakamarka doon, mortgage to, kunwari kahit anong kung isang bangko. Ibig sabihin, yung may-ari ng property, pag makita yon sa title niya, alam ng kahit sino na baka gustong bumili, na yung title na ito, yung doon sa, yung property na iyon ay maaaring kunin ng bangko kung saan naka-mortgage yung property na yon pag hindi nabayaran yung utang. Isang halimbawa yan ng encumbrance. Nung hindi, oo. Kaya may mga bagay nga na umuulit kasi syempre, nung prinisinta sila ng prosecution, pinili lang nila yung mga bagay na may relasyon doon sa gusto nilang ipalabas sa impeachment court, yung gusto nilang patunayan, na hindi necessarily yung buong storya. Kaya nga yun yung dati pa naming sinasabi, na antayin nyo naman kami magpresenta rin nung aming bahagi ng storya kasi ang nakikita nyo lang ay yung kalahati pa lamang. Alam niyo po, maganda po yung obserbasyon na yan. Yan rin naman po ay matagal na rin naming pananaw. Ngunit ang maganda po dito, mapagbibigyan ho kami ng pagkakataon na maipaliwanag ho sa ibang mga senator judges kung ano ho ba ang aming posisyon dito sa usapin, kung ang may problema sa salin, kung ito ho ba ay impeachable offense. So, gagamitin ho namin itong pagkakataon na ito upang maipaliwanag at mailahad ang aming posisyon patungkol ho dito sa issue na kung ang mga entrada ba dito sa salin ay may pagkakamali, ito ba ay nangangahulugan na ito ay impeachable offense. At ang maganda rin ho dito, na kinakailangan rin ho siguro natin bigyang diin, no? Ipapakita rin namin po dito na hindi lamang po ang nakasaad ho sa konstitusyon, yung mga grounds, yung mga panuntunan na nakalagay do sa konstitusyon, ito po ay applicable hindi lamang po sa Chief Justice. Ito po ay applicable hindi lamang sa mga mahistrado. Ngunit ito po ay dapat gampanan at gamitin ng lahat ng mga government officials elected or appointed, no? So yan ho ang malinaw. Hindi ho kasi lagi ho sinasabi na dahil si Chief Justice siya ang punong mahistrado, kailangan iba ang gagamitin sa kanyang standard. Hindi po tama yon, sapagkat yung standards po na nakalatag sa konstitusyon, ito po ay hindi nagbibigay ng distinction, no? So if the law does not make any distinction, hindi rin naman ho dapat tayong gumawa ng distinction. Bottom line, kailangan po i-apply yung nakaatas sa konstitusyon, hindi lamang po sa Chief Justice, ngunit sa lahat po ng government officials and government employees na involved po doon sa pagsusumite at pag-fill up ng mga SALN forms. Tama po yun. Sapagkat yung panuntunan po sa punong mahistrado, yan din po ang panuntunan sa lahat ng government officials and public officers, appointed or elected. Chief Justice has always been honest up to this point and in the future. Yung kay Senator Miriam din po, meron siyang binanggit na kaparehong kaso noong 2011. Paano kaya tingin niyo po mag-apply dun sa kaso ni CJ? Marami hong 2011 case. Ano ba? Yung Plato o yung Plato. Opo, malinaw po yan. Siguro bigyang magbalik tanaw lang po tayo. May mga pagkakataon na ho nung unang mga linggo ng paglilitis. Nagkaroon na ho ng discussion regarding whether or not yung hindi tamang
entrada sa salin, ito ba impeachable offense? Noon pa lang po, kung maririnig nyo ho, kung maalala nyo ho, diniscuss na ho ng defense team yan, yung Plato, no? So kami po ay naniniwala, unang-una, ang mga tanong lang dito, malinaw ba ang batayan doon sa lumang SALN form? Malinaw ba doon na kinakailangan lahat ng mga blanco doon ay kailangan balagyan ng entrada, no? Kung hindi malinaw 'yan, ano ngayon ang magiging kaparusahan doon sa isang government official or public government employees kung hindi niya kung hindi niya nalagyan ng entries lahat ng mga blanks doon sa SALN form, no? Ano yung kailangan kaparusahan? Pangatlo, maaari pa ba niyang ayusin to o hindi? Yan yung mga katanungan kasi dito, no? Ngayon, syempre, pilit na sasabihin ng prosecution na hindi naman siya naging truthful, hindi naman siya naging makatotohanan doon sa pagsulat niya doon mga SALN. Ngunit, makikita naman po natin na wala naman malinaw na batayan. Ang lagi nga ho namin sinasabi, wala namang clear-cut indicator on how to enter all or fill up all the entries in the SALN form, on the old SALN form. Kaya po makikita natin, may bago ho ngayong SALN form na pinupropose yung Civil Service Commission. May proposal ho sila. Mas malinaw ho dito sa proposal nila kung ano yung mga kailangan ilagay. Ang ibig sabihin lang po nito, kung nililinaw nila ngayon, kung ano ang mga dapat na makikita doon sa SALN form, ang ibig sabihin lang ho nito, hindi to malinaw nung luma. Yung lumang SALN form, hindi malinaw, kaya ho kinakailangan silang gumawa ng isang maayos at malinaw na panibagong form para ho hindi na ho magkakaroon ng confusion, no? Hindi na magkakaroon ng alinlangan, hindi lamang po si Chief Justice, kundi lahat ng government officials, lahat ho ng mga government employees, appointed or elected. Yung presentation nyo ng assessors will refute dun sa half-truth story ng prosecution? Maganda yung tanong mong yan, ano? Nasabi nga na they've presented their side, kami naman ang kabilang bahagi para makita ang kabuuan and then para mga senator judges ay magkaroon ng complete picture kung paano nila ito huhusgahan. Ngayon, sa ngayon, makikita ninyo na yung assessors pinresenta namin para mapatunayan namin ang assessed value at market value na kinopya lamang ng Chief Justice sa mga dokumentong ito. So makikita po natin na walang ibang pinagbatayan, kundi mismo mga public documents mismo. So hindi po kaya nga kung babalikan yung sinabi ni Senator Miriam kanina, no, sabi niya, alam mo, wala namang maliwanag dun sa batas. Sinabi nga niya, she used the word, yung sinabi niya, conjunctive. Sabi niya, mag-fill up ka lang ng isa doon, assess value, market value, or acquisition cost, tama na. Yun ang sabi niya, hindi po ako nagsabi nun. At yun po ay pinagbabatayan ang mga resolusyon ng Civil Service Commission. At sangayon po kami doon. Kanina naman, maganda yung kanyang pagpapaliwanag, binigyan niya ng paalala ang prosecution. Siguro ito dapat ang tutukan ninyo. Binigyan rin niya kami ng mga paalala, ito dapat ang tutukan namin. And we take that. And we welcome that. Kasi naniniwala kami, gaya ng nasabi, yun mismo na